O eto, speaking na mahilig sila sa pakiusapan. Etong si Cayetano, mga kababayan, waving white flag na nga ba? Matapos po itong basti din ni Senator Ping Lacson, mga kababayan, because sinabi po nito, ceasefire my foot. Diba? Ngayon po, mga ka-GPnatic, sabi ng iba, si Alan Peter Cayetano, hindi naman hindi naman sumuko. Hindi naman siya talaga nag-ceasefire, wala siyang sinabi. Mga kababayan, eto pakinggan natin kung ano nga ba talaga. Ito muna pakinggan natin yung kay Ping Lacson. Nung nandito tayo sa podcast, nabanggit mo na, Senator Edu, na may mga parang pasabi itong si Alan Peter Cayetano na ceasefire muna. Ito yung binanggit ni Senator Lacson, no? 5 yung senador na kinausap daw ni Alan Peter Cayetano para iparating sa kanya na ceasefire muna. Pero dininay ni Alan Peter Cayetano. Okay, sino ba mukha nagsasabi ng totoo rito? At sino ba yung may credibility or mas credibility sa dalawa? Actually, last week ko pa yung sinabi nung nalitaan ko na merong 4 na senador yung kinausap para tumawid kay Senator Ping Lacson para mag-truce or ceasefire or whatever yung tawag nila dyan. Dahil sabi ni Senator Alan Peter, hindi naman siya yung gumamit ng term na ceasefire. Okay, sabi niya, hindi siya gumamit yung term na ceasefire. Pero mga kababayan, ang kanyang kapatid na si Pia Cayetano mismo, okay? Si Pia Cayetano, papakita ko po sa inyo na kung saan ay may quotation, di ko lang makuha yung pinaka-video. Teka lang guys. Boss, good morning. Tama yung sinabi nyo kanina na mga kababayan, etong si Pia Cayetano ay nagsalita po. Mukhang hindi ko makikita dito. Ito, sorry. Andito pala. Huwag na kayo magalit. Naka-ready naman yan. Kaya lang natatanggal minsan. 'Di ba? Huwag nyo na ako pagalitan. Sabi nung iba, dapat i-ready mo yan palagi. Hindi na lang nag-aantay kami. Hindi talaga naalis siya. Sa dami ba naman nating tawag dito? Sa dami ba naman talaga ng mga link, ng mga articles, ng mga ginagamit natin, mawawala yung iba nang hindi sinasadya. Nakita ko na kanina bigla na namang nawala. Si Amy kasi laging lumalabas dito Ay. Ito. Kita ko na. Ito, sabi ni Pia Cayetano, mga kababayan, bakit naman po dinala pa ni Senator Lacson sa ombudsman ang lambingan nila ni Alan? Meron naman silang pinagsamahan. Aregluhin na lang sana. Diba? Sabihin na natin, mga kababayan, granting na hindi ito nanggaling yung salitang ceasefire kay Alan Peter Cayetano. Pero, maliwanag dito sa pahayag ng kanyang kapatid Maaari ba nating sabihin na baka si Pia Cayetano nagsabi na ceasefire na lang? Kasi from the word areglohin na lang ceasefire. 'Di ba? At nakita naman natin, mga kababayan, maging itong si Alan Peter Cayetano dito kay Erwin Tulfo ay mukhang huminahon. Mukhang hindi niya na binabanatan yung mga Tulfo. Kasi pag tinatawag niya po doon sa impeachment ni Sara Duterte, mukhang malambing na ang boses ni Alan Peter Cayetano. Di ba? Dati laging galit. Tapos dun sa kanyang mga Facebook live, sa kanyang live selling,
laging galit, tinitira yung mga tulpo. Biglang mga kababayan nung humiling na tigilan nyo muna yung flood control. Parang awa nyo na. Di ba sabi ni Erwin Tulfo, silang pumipigil, wag daw munang ituloy. Sabi ko nga sa kanila, kayo magsabi sa taong bayan, hindi kami, baka isipin na naman, kami ang pumipigil doon sa investigasyon. Di ba? So, ibig sabihin, meron talagang ceasefire. Talagang mga kababayan, masasabi po natin na itong si Alan Peter Cayetano ay mukhang nagtataas na ng puting bandila. Diba? Talagang suko na. Mukhang hindi na kayanan itong si Panfilo Lacson. Diba? So, actually sa several interviews, binanggit ko yan eh. It took several days bago sumagot si Alan Peter tungkol dito. Tama. Ilang araw. Nagsalita rin si Senator Ping Lacson kahapon yata, 2 days ago, tungkol dito. Pero last week, wala yata yung nagsabi tungkol dito. Tapos, ang sinasabi ngayon ni Senator Ping Lacson, kahit mag-testify pa yung 4 o 5 senador na kinausap niya, na pinagtatawanan, kahit pinaabot sa kanya, yung sinabi ay lahat na nagpaabot ay tinatawanan. Yung pinaabot ni Alan Peter na attempt at a ceasefire. So, ibig sabihin mga kababayan, tawag dito, hindi man ikaw, pero ganun yung gusto mo. Ayaw mo lang kasing tanggapin na sa sarili mo na ikaw yung nagsabi na ceasefire na. Kasi parang it appears to me na hindi mo talaga kinaya si Ping Lacson. Kaya ang banat mo lagi ngayon, di ba? Ang banat niya lagi, walang ghost project, walang substandard sa Taguig. Kaya lang mga kababayan, di ba? Yung mga dokumento ni Ping Lacson, sabi niya sapat na eh. Talagang kahit paikot-ikutin, kahit anong gawin, talagang mapupunta talaga sa kulungan itong si Alan Peter Cayetano. Lang naman, nominal compliance, pinaabot sa kanila, so pinaabot nila. Pero kahit yung nagpaabot, natatawa. Okay. Natatawa. Bakit? Bakit natatawa? Dahil nga, ang tingin nila ay biglang tumiklop. biglang naging tawag dyan, biglang naging mabait. Naging mabait. Ng ceasefire or truce after bumanat ng matitindi. No? Dilink si Ping Lacson sa maleta, binanatan yung kanyang salin, tapos tinawag siya by names, no? Si Panglito Lacson, etc. Aba, biglang bumait. Kaya sila natatawa, lalo na kilala naman nila si Ping Lacson, no? Katulad ng pagkakakilala din natin. So clearly, mukhang may kaba? Kinabahan Lumambot? na. May takot? Pero bakit naman? Baka all of the above. Dahil ang sabi niya a week ago ay wala namang ghost project. No? Kahit ano. Tapos later last week, sinabi niya may ghost project pero siya yung nag-report. No? Tapos ngayon, balik na naman siya dun sa walang ghost project. Until ipinakita ni Ping Lacson today yung sinubmit niya sa ombudsman. Mga pictures na iba-iba ang contractor, iba-iba ang project, iba-iba ang billing na fully paid naman, pero isang picture lang. Isang picture yan. Yun ang matindi mga kababayan eh. Diba? Iba-ibang accomplishment, iba-ibang project, magkakaibang lugar, pero isang picture lang. Tapos pag nanghihingi ng budget, yun at yun pa rin yung pinapakita mga kababayan. At sabi nila isang tao lang ang nagmo-monopolize or nagmo-monopoly ng project dyan sa Taguig. So, isang project na quadruple. Quadruple. Ang budget hindi double, hindi triple, quadruple. Anong tawag doon? Hindi siya ghost dahil nga meron namang project eh. Pero na-multiply ng 4 na beses. Pero napansin nyo ba guys, hindi natin titirahin yung FB live selling. Hindi natin titirahin yung mga tawag dito, mga vlogger ng kabila.
yung vlogger na actually laging kasama dun sa mga rally ng mga DDS, no? Mga ka-GP Natics, mga kaibigan din naman natin yung mga yan, makakakilala. Kaya lang, ang napansin ko, nung pumutok etong mga pahayag ni Panfilo Lacson hinggil dito kay Alan Peter Cayetano, natatandaan ninyo mga kababayan yung kay Mocha at kay Banat Bay dati nabibilihan nila ang media. 'Di ba? Nasabing gano'n na pwede nyong bilihin yung kanilang mga question para magawa nyo lahat ng gusto ninyo. Parang ang nangyari, nakita ko yung mga kakilala nating mga vloggers. Aba, mga kababayan, yung mga yon sa kalye lang talaga yun sila eh. Kalye survey, yung tawag nga namin dati doon mga tutok tutok cellphone, 'di ba? Na mga vlogger, sabi po ng iba. Ngayon, nandun na sila mga kababayan sa Senado. May mga picture sila na nagpapapicture kay Alan Peter Cayetano. Sabi kong ganun, hindi kaya mga kababayan kinuha na itong mga to. Kasi nung nakaraan, biglang nagsalita tong si Robin Padilla na meron si Matibag ay isang political operator. Sabi kong ganun, teka, ba't nababanggit nyo itong political operator? Sinigundahan pa nitong si Alan Peter Cayetano. Tapos nakita ko yung mga larawan ng mga vlogger na yon nagpapapicture doon sa loob ng Senado. Puro lahat kay Alan Peter Cayetano, sabi ko. Mukhang mukhang kumuha ng mga tao. Itong si Alan Peter Cayetano. Bakit mga kababayan? Nung sumunod na mga araw, may mga video na ito mga to. Puro tagig. Yung mga video nila, ang mga caption, tingnan nyo. Ang ganda ng flood control dito sa Taguig. Yan ba ang merong tawag dito? Yan ba ang may ghost project? Yan ba ang mayroong mga substandard? Ang sabi ko sa sarili ko, hindi naman ipinapakita ng video ninyo yung facts. Ang pinapakita lang dyan ay isang yugto, mga kababayan, ng kwento na pinapakita dyan, oo, maganda yan. 'Di ba? Maganda yan, pinapakita ninyo. Paano yung binabanggit dito na doble-doble? Na doon sa paniningil, mga kababayan, ay isang picture lang ang pinapakita. So, ibig sabihin, eto natapos. Tapos ito lang yung ipapakita, maniningil. Di merong korupsyon. 'Di ba, mga kababayan? Hindi po hindi mo kaagad ma-identify dun sa video nila na ang caption lang, ang ganda ng flood control sa Taguig. Sino ang nagsasabi na may ghost project, merong substandard project dito? Ang ganda-ganda. Ganun lang ba yun? Dapat magpakita kayo ng facts. Ngayon, si Panfilo Lacson, hawak niya ang beat, hawak niya ang mga ebidensya eh. Nakita nyo ngayon, hindi makapiyok etong si Alan Peter Cayetano. Sino ang pumipiyok? Mga vlogger. Mga vlogger, mga kababayan, na caption lang. Wala namang tawag dito. Wala naman po maipakitang mga facts. Walang maipakitang mga dokumento. Basta, magnanarrate lang ang ganda ng flood control dito sa Taguig. Dapat ang ipakita nyo facts. 'Di ba? Hindi yung gagamitin kayo ng mga politiko na to para sabihin na walang ghost project. Ebidensya magsasabi. Hindi porket yan nakikita ng mata ninyo, yan na yung kabuuan. Meron kayong nakikita ng mata na hindi po alam, mga kababayan, 'di ba? Nang hindi rin nakikita ng iyong mga mata. May lihim sa likod na magandang project na yan. Kanahista, hello. Tuloy natin to. Yung mga apat yung naging allocation sa apat na magkakaibang project. Pero pare-pareho. Pare-pareho. Tapos may pinakita pang dalawang project na ganun din. Same pictures, iba yung geolocation, no? Pero yun yung sinasabi ko kanina, same picture pero magkaiba yung geolocation.
Kung isipin mo, ito lang ipapakita mo mga kababayan, ang ganda ng ang ganda ng flood control project sa Taguig. Walang corruption dito. Malinis. Mga kababayan, front lang 'yan, di ba? Ang facts nandun sa likod ng mga dokumento na pinakita para po makauthot ng pera sa gobyerno. Yung magdoble-doble, yung ipakita yung isang larawan para makasingil ng pondo. Kompleto sa dokumento. May ID, may contractor. And by the way, yung mga contractor dyan sa Taguig, yung mga diskaya rin pala. Oo. Ganun ba? Oo. Kaya, sa unang tingin pala, oops. Oo. Diskaya, sa una pa lang, mga kababayan, hawak nilang blue ribbon. Kaya ayaw ibigay kay Panfilo Lacson. Ayaw bigay, mga kababayan, kay Erwin Tulfo. So, aka talaga, ganun pala yun. 'Di ba? Kaya kahit wala na sa kanila yung Senate presidency, sige, imbestigahan nyo ang SEA Games. Basta kami ang hawak ng flood control. Ayos. Ni Senador Ping Lacson na mga naglabas ang tanggapan ni Senador Ping Lacson na mga larawan para suportahan ang alegasyong may ghost projects umano sa Taguig na baluarte ng mga Cayetano. Dati na iginiit ni Senador Alan Peter Cayetano na walang ghost projects sa lungsod. Itinanggi rin ni Cayetano ang alegasyong humihingi siya ng ceasefire kay Lacson. Saksi si Ian Cruz. Sa bangayan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano versus Ping Lacson. Huling alegasyon ni Lacson, may mga anomalya umano sa flood control at iba pang infrastructure projects sa baluarte ni Cayetano sa Taguig. Kalaunan, nakarating kay Lacson na humihingi ng ceasefire si Cayetano na sinagot niya ng ceasefire my foot. Pero at least 5 of my colleagues in the majority, inikutan niyang isa-isa at nakikiusap siya. Oy. Kung pwedeng tigil na muna, Ay. parang ganon. Walang, in so many words, ceasefire. Pero Oo. sabi ni Cayetano, hindi naman daw siya humingi ng ceasefire. Sabay inalmahan ang pagkukumpara ng mga proyekto sa Taguig sa ghost at substandard projects sa Bulacan. Yung sinabing we are worse than Bulacan. Napakalaking ba yung pondo sa Bulacan sa isang distrito lang yon? Times 5 ba? Kaso sa Taguig. Tapos sa Taguig yung pondo kasama naman diyan mga kalye, kasama diyan mga multi-purpose buildings, school buildings, at sa Taguig makikita nyo, gumaganda ang buhay ng mga tao. I really don't mind the investigation. Basta patas lang. Pero sabi ni Lacson, may mga ebidensya raw na magtuturo na kontrolado ni Cayetano ang operasyon at iba pang aktibidad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa lungsod. Sabi pa ni Lacson, sa tulong ng mga informante, nabuo na nila ang money trail na Naku batid po, ang money daloy trail. ng mga komisyon mula sa mga proyekto, kaya sinimulan na nilang isumite ang Oo. mga nakalap na ebidensya sa Office of the Ombudsman. Mautak din tong si Panfilo Lacson, mga kababayan, dahil alam naman natin yung sa Blue Ribbon maraming pumipigil, 'di ba? Maraming pumipigil na mga kasamahan nila. Etong si Panfilo Lacson hindi na nagpapatumpik-tumpik. Ang sabi niya, diretso na natin, fast track na kagad sa Ombudsman. Bakit kanyo, mga kababayan? Alalahanin po natin si Panfilo Lacson ay isang magaling na PNP chief dati. Isang magaling na investigador. Hindi mo kayang paikutin to pag alam niya, mga kababayan, na may sapat po na reasonable certainty of conviction. Hindi niya na po yan tawag dito, hindi na magpapabanjing-banjing yan, lalo na pinersonal mo, lalo na kinwestiyon mo yung credibility, kinwestiyon mo yung SALN. Diba? Kasi ngayon kumakalat kahit si Jason sa mga ka-GP Natics, pinipilit pa rin nila na yung paglobo daw na 4 times ng pera or SALN ni Panfilo Lacson ay nanggaling daw sa maleta. Yan ang pinapalabas ng mga DDS. Sabi ni Panfilo Lacson, matagal ko nang sinagot yan Wala ako sa gobyerno at that time na lumaki yung SALN ko, hindi doble, 4 times. Dahil pumasok ako sa iba't ibang mga negosyo. 'Di ba? Lahat yan legitimate by tax. Pero ang narrative ng mga DDS galing sa malita. Tiniwalat ni Lacson ang umano'y kickback scheme sa Taguig na umaabot daw
ng 33% Wow, kada proyekto. 33. Kaya walang nagawa ang mga kontraktor kundi gawing substandard o ghost ang kanilang proyekto sa lungsod. Ay, kaya naman pala dahil malaki ang gustong hingin, 33%. Wala na nga matitira, mga kababayan. Kayo mga kontraktor, no choice. Substandard or ghost na lang para may maibigay tayo dito kay Cayetano. Aroy ko, kaya pinagpapasa, doble. Parehas na picture. Dokumentado lahat ito. Hindi ito yung chismis, Opo. hindi ito yung sabi-sabi. Meron kaming contract ID. Kumpleto yon. Meron kaming progress billing. May mga petsa yan. Kumpleto. Ilang larawan ng mga proyekto sa Taguig ang Oy, parehas oh. Project 1, mga kababayan. Larawan oh, parehas na parehas oh. Mga DDS. Naku naman, ipagtanggol nyo naman itong si Cayetano. Wag yung, papakita nyo yung video. Ang ganda ng flood control dito sa Taguig. Walang corruption sa Taguig. Nakita nyo to, report ni Panfilo Lacson Project 1, Contractor A. Project 2, Contractor B. Parehas oh. Walang pinagkaiba. Diba? Ano pa yung parehas dito? Anak ng tinapa naman. Diyos mio Marimar. Parehas. ilabas ang tanggapan ni Lacson para suportahan ang Ito aligasyon. pa, mga kababayan. Project 3, Project 4. Contractor C, Contractor D. Ito nyo parehas, oh. Parehong larawan. Sinasubmit, tapos na. Finish na. Pag tinignan, nasaan? Yung wala. Ghost project. Yung iba substandard. May ghost projects din sa syudad ni Cayetano. Oh. 4 na magkakahiwalay na slow protection projects na na-award sa 4 na magkakaibang contractors. Lahat daw ito pinalabas na nakumpleto, nasingil at nabayaran gamit ang parehong geotag photos bilang patunay na natapos ang infrastructure project. May inilabas din ang tanggapan ni Lacson na sample ng progress billing report. Progress billing report. March 21, June 16, mga kababayan. March 21, 2025. Tapos dito, June 16, 2025. Contractor A, Contractor B. Tapos, sasabihin ng mga vlogger, ang ganda ng flood control sa Taguig, walang korupsyon. Report ng 2 kontraktor na magkapareho ang litrato. Pero ang petsa ng report ng Contractor A ginawa noong March 31, 2025, habang June 16, 2025 naman sa Contractor B. Kino-compute pa raw ng grupo ni Lacson ang kabuoang halaga ng pondo na ginastos ang proyekto dahil marami pa raw silang nadidiskubre. Sabay sabing malaki raw ang budget dahil may insertion umano sa 2025 budget si Cayetano. Malaki yung halaga. Ang na-insert niya kasi sa 2025 pa lamang na GAA, 6.795 billion pesos. Sa kanya pa lang yan. Opo. Sinisikapan ng GMA News na makuha ang 6.795. Sa kanya pa lang, mga kababayan. Baka naman kaya tawag dito. Nung panahon po ni Duterte, marami na rin ganito to kasi 25 million lang ang SALN nakapag-donate ng 71 million kay Digong. Excuse me. 'Di ba? SALN niya 25 million lang, 71 million point something ang na-donate sa kampanya ni Digong Duterte. Doon pa lang meron ng problema, 'di ba? Naku, may kalalagyan talaga dito si Kaya mga kababayan, ako naniniwala talaga na nagtaas na ng bandila itong si Alan Peter Cayetano. Hindi niya kakayanin si Ping Lacson, guys, hindi biro. Hindi biro. Ginalit mo eh. Hindi ba? Biruin mo. Magtatanong ka, sabi nga ni Ping Lacson, nung una siya ang banat ng banat. Di ba? Hindi ko na nga siya pinapansin eh. Di ba? Dahil nonsense. Pero nung credibility ko na ang binabanatan niya, yung SALN ko na, yung kinita ko, nung ako ay hindi nasa politika, nung nagpahinga ako, yun ang binabanatan niya, pinapalabas na ito ay nakaw, na ito ay galing sa illegal. Aba, ibang usapan na yan. Sabi ni Panfilo Lacson. Tapos ngayon, siya ngayon ang umaatras, siya ngayon ang
na nagsisisfire. Oh. Banal-banalan eh, 'di ba, Ma'am Mary Jane? Umangat daw pamumuhay ng Taguig pero kagabi maraming binaha, pinakita sa balita. Mas hawak ang beat ni PBBM, sabi ni Naida Padayaw. Correct. Oh. Ngayon, guys, hindi na nila matatakasan ito. 'Di ba? Alam nyo, sa totoo lang, kahit papano, sabihin natin majority, minority, dyan sa Senado, kahit papano, binibigyan pa rin nila ng courtesy yung kanilang mga kasama eh. Oo, sa totoo lang, yun ang nakikita ko dyan. Kahit papano, binibigyan nila ng courtesy yung kanilang mga kasama. Kaya lang nung nagkakapersonalan na to, kaya maganda talaga yung nagkakaroon sila ng alitan eh. Hindi, bakit nagiging maganda, mga kababayan? Kita nyo si Marcoleta, si Ping Lacson. Diba? Kung wala yung alitan na yan, kung hindi binabanatan ni Marcoleta si Lacson, hindi yan gaganti. Hindi niya ipapakita yung kanyang mga nalaman tungkol po doon sa salin ni Marcoleta, tungkol sa sose ni Marcoleta. Oh, nakaligtas siya doon. Sumabit naman siya, mga kababayan, doon sa donation. Ngayon, eto na naman si Alan Peter Cayetano, banat na naman kay Lacson. O, dinahalongkat tuloy, ang itinatago mong loko ka. Tama po, Ma'am Maria Cristina Manriquez. Binanatan, ginalit nila, ginising nila ang natutulog na dragon. O, anong nangyari sa kanila ngayon? Mga kababayan, kulungan. Ang susunod, nakabanata. O, ito pa, mga ka-GPnatics, pag-usapan na rin natin ito. Balikan po natin, mga kababayan, ang mga DDS. Ito,